sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy Light Flyweight Rojen Ladon nagpamalas ng bangis sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar. Football analyst aminadong dehado ang Philippine Azkal sa matchup kontra host North Korea sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Terence Romeo Les Global Port Batang Pier, wagi kontra Barangay Ginebra San Miguel sa tune-up game. NLEX Road Warriors, formal nang ipinakilala ang mga players na kanilang ipaparada sa 41st season ng PBA. Washington Wizards, minasakerang Philadelphia 76ers sa NBA preseason game. Three-time defending champion Novak Djokovic, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng China Tennis Open. At two-time Giro d'Italia champion Ivan Basso, opisyal nang nagretiro sa professional cycling. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, umabante sa second round ng preliminaries ng World Boxing Championship sa Doha, Qatar si Pinoy pugilist Rojen Ladon. Ito'y matapos na gulpihin niya si World Series of Boxing veteran Leandro Blanc ng Argentina sa kanilang light flyweight bout kagabi. Ang kabuang detalye iyahatid ni Arian Malyare. Impresibong sinimulan ni Pinoy Light Flyweight Rojen Ladon ang kanyang kampanya sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar. Sa kanyang opening bout, kagabi ay dinumina ni Ladon ang laban sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga power punches sa ulo at katawan ni Argentine rival Leandro Blanc tungo sa pag-ani ng unanimous decision victory. Sa katunayan, pare-parehong ang judges ng 30-27 pabor kay Ladon. Ayon kay National Coach Roel Velasco, nagbunga ng maganda ang pagsisikap at sakripisyo sa training ni Ladon na noong isang buwan lamang ay kumopo ng silver medal sa Asian Boxing Championship sa Thailand. Totoo kami dito no, lahat ng mga kasamahan ko dito sa national team, so nagagulak at natuwa sa kanyang magandang performance po, no? Dahil ang kalaban niya hindi rin basta-basta, may record din, no? Makikita ko naman dito ang ensayo nila talagang tutukan at talagang sama-sama para isang madali lang panalo pag nagsama-samang tulong-tulong. Samantala, hindi naman naitago ni Velasco ang pangamba. Lalo pat ang susunod na makakabangga nila doon ay si top seed Joselito Velasquez ng Mexico. Nakikita ko dito sa Mexico na nasa rank number 1 siya, no? Rank number 1. So, mabigat din itong kalaban na ito, Mexico. So, sabi ko naman niya kay Ladon, tuloy lang at kaya niya naman yan yung Mexico, no? At laro niya lang. Kasama nila doon na sumusuntok sa World Boxing Championships si welterweight Ymer Felix Marshall na nag-aasambri na makapagsalba ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, kumpiyansan si Phil-American challenger Brian the Hawaiian Punch Viloria na maagaw niya ang titulo ni reigning WBC flyweight champion Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Ito'y dahil na rin sa mabigat na training na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. Sa katunayan, kabilang sa mga nakatapat ni Viloria sa sparring session sa Boxing Gym sa Santa Monica, California ay si reigning WBO light flyweight king Donnie Ahas Nietes na naghahanda naman para sa title defense kontra Mexican challenger Juan Alejo. At dahil batid niya na mapapalaman siya ng gusto kay Gonzalez na nahirang bilang bagong pound-for-pound king, tiniyak ni Viloria na nasusong kondisyon siya sa pagsampa ng ring sa Madison Square Garden sa New York sa susunod na linggo.
Hawak ni Viloria ang professional record na 36 wins, 22 by knockouts at 4 losses, habang si Gonzalez naman ay may unblemished mark ng 43 victories with 37 via stoppages. Sa football, pinayuhan ng isang opisyal ng Philippine Football Federation o PFF ang mga national voters na huwag magpaapekto sa posibleng pang-aasar ng hostile crowd sa Pyongyang football pitch bukas ng gabi. Ito'y upang hindi sila mawala sa tamang focus sa matchup kontra North Korea sa FIFA World Cup qualifiers. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Aminado ang isang football analyst ng bansa na dehado ang Philippine Azkal sa matchup kontra host North Korea sa FIFA World Cup Asian qualifiers. Ito'y kahit pa mas mataas ng isang baitang ang pwesto ng Philippine 11 sa world rankings kumpara sa North Korean counterparts. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si Philippine Football Federation official Hans-Peter Smith na hindi magpapaapekto ang mga national voters sa malakas na hiyawan ng hostile crowd sa Pyongyang football pitch. Ang kailangan ng Azkals patibayan lang ng puso dyan. Huwag affected by the crowd. They just have to play their game. Depende kung ano ang strategy ni Thomas Dooley para sa game bukas. Kung maging defensive siya or attacking o ano. Pero definitely may changes sa strategy yan after yung talo natin sa Uzbekistan. Let's see how the boys will hold up. At kung lahat silang healthy. Sa maglaro ang Philippines sa North Korea, that's the weather, depende kung anong mindset ng team. Samantala, mas minabuti naman ni Smith na huwag magbigay ng forecast sa kahihinatnan ng showdown ng Philippine Azkals at North Korea. Si Thomas Dooley kasi, hindi siya yung coach na kung sino nagpo-perform dyan sa training, ang mas fit, yun ang ilalagay niya. So, hopefully, lahat ng mga players natin nandun sa North Korea all ready to go, no? Lahat sila fit and all that. So, anytime lang, kahit sino lang ilagay ni Dooley, nakahanda na. Ang lang dyan, ang system na kung susunod lang talaga sa instructions ng coach. Nasa ikatlong pwesto sa Group H, ang sagupaan ng Philippine Azkals at North Korea ay itinakda bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa basketball. Hindi kaya ng isang kilalang sports analyst ng bansa sa Pilipinas team na magpartisipahan sa FIBA Olympic qualifier sa susunod na taon. Ito'y matapos na mabigo sila sa kanilang misyon na makapagsubi ng pwesto sa Rio Summer Games. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi dapat sumuko ang Pilipinas sa asam na makabalik sa World Basketball stage. Ayon kay veteran sports analyst Attorney Ed Tolentino, patuloy pa rin ang pag-angat ng estado ng Philippine basketball sa kabila ng kabiguan ng national team na masungkit ang gold medal at Olympic slot sa katatapos na FIBA Asia Men's Championship sa China. Sa katunayan, may tsansa pa ang Gilas Pilipinas na makakuha ng pwesto sa 31st Olympiad dahil isa ito sa 18 teams na mag-aagawan sa 3 spots na nakataya sa FIBA Wildcard Tournament sa Hulyo ng susunod na taon. In fact, that will drive the fans back sa tingin ko sa PBA talaga if we can show na tayo back na sa international basketball map. We can only learn so much pag tayo. Pero pag sa international competition, walang parameter and there is no way na hindi pwedeng hindi ka gumaling sapagkat napakabigat ng kompetisyon. Samantala, umapila naman ng todong suporta mula sa pamunuan ng Philippine Basketball Association si Tolentino, kaugnay ng pagpapahiram ng mga players na nais gamitin ni National Coach Tab Baldwin. The best players are still in the PBA. Bakit ka magtatayo ng parang farm team na inunurture mo, nandun yung magagaling sa PBA Di ba? They're there for the picking Bakit ka magtatayo ng sarili mong farm hoping to grow your own crops? Kapitbahay mo lang, sarili mo rin naman farm yung kututusin, nandun ang hitik na hitik yung bunga. Taong 2011 nang simula ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang Gilas Program na nagbunga naman na maganda matapos na makabalik sa FIBA World Cup ang Pilipinas noong isang taon. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918.
Sa PBA, umaasang Global Port Batang Pier na magiging maganda ang resulta ng kanilang kampanya sa papasok na season ng PBA. Ito'y kahit pa hindi nila nakasama sa training camp si star point guard Terrence Romeo na naging bahagi naman ng Gilas Pilipinas team na nagpartisipa sa nakalipas na FIBA Asia Men's Championship sa China. Narito ang report ni Paige Javier ng University of the Philippines, Diliman. Masasabing nag-a-adjust pa sa training camp ang Global Port Batang Pier, mahigit isang linggo bago ang opening ng 2015 to 2016 season ng PBA. Sa tune-up game sa CCF Gym sa Pasig City, kanina ay naungusan ng Global Port ang Barangay Ginebra San Miguel 94 to 92, kahit pa hindi nila kasama si star point guard Terrence Romeo na pinagpahinga muna ng coaching staff. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si veteran Doug Kramer na makakarating sila sa semifinals ngayong season sa tulong na rin ng magandang ball movement ng team. Maganda naman ang lineup natin, di ba? Tapos okay din naman yung sistema ni Coach Pido. So, as long as ma-embrace namin yung mga roles namin, feeling ko kaya-kaya namin at least mag-semis. Sana. Well, I think the offense is geared towards the guards talaga, di ba? Kasi ang strength naman talaga ng team namin is the guards and the wings. So, as long as we get the ball movement naman and the usual ball movement we've been doing during the off-season, I think we'll do well. Naniniwala rin si Kramer na malaki ang matutulong sa kanila ni Romeo na sariwa mula sa impresibong showing sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa nakalipas na FIBA Asia Men's Championship sa China. I'm sure madami siyang mga kuya din na kinalaro dun, so I'm sure kinakausap din siya. Pero with Terrence naman talaga, he's a gifted scorer talaga. So you have to let him just let him play. Very big addition yun si Terrence, so hopefully we'll have enough time to gel pa with him with the new guys, di ba? Sa season-ending Governor's Cup ay nagkasya lamang sa quarterfinal finish ang Global Port matapos na yumukod sila sa Star Hotshots. Para sa PTV Sports, Paige Javier, University of the Philippines, Diliman. Samantalang patuloy naman ang dibdibang training camp sa abroad ng renunsya nila sa Painters bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA. May report si Norlin Villaruel ng University of the Philippines, Diliman. Puspusan ang paghahanda ng Rain or Shine Elasto Painters para sa kanilang kampanya sa papasok na season ng PBA. Matapos na sumalang sa tune-up matches sa Australia at Bahrain, sa Kuwait naman nakikipag-scrimmage ngayon ang Asian Coatings franchise. Sa panayam ng PTV Sports, masaya at kontento si head coach Yeng Guiao sa itinatakbo ng kanilang training camp, kung saan ang fast-paced style. Actually, sa Australia, lakas ng kalaban natin. Tinalo kami ng isang club team doon. And then sa Bahrain naman, we played the club team and we played the national team. No? And fortunately, we won both games. But the national team of Bahrain is a tough team. It's a good team. So it was a good practice game for us. So overall, we got bigger, which is what we really wanted. But at the same time, we did not lose any speed. No? Yeah. We did not lose any speed. You can get bigger, baka bumagal ka. Pero kami, tingin ko, hindi kami nawala nung speed na yon. Samantala, walang plano naman si Guiao na maliitin ang opening assignment ng Star Hotshots, lalo pat halos intact na lineup pa rin ang ipaparada ng Jason Webb mentored team. We're expecting a tough game. No? Si Coach Jason, I think is going to be a really good coach in this league. Ito pa rin yung Grand Slam team na hawak ni Tim Cone dati. So you cannot underestimate that kind of tradition and experience. Ang match-up ng Rain or Shine at Star Hotshots ay idaraos pagkatapos ng opening ceremonies ng 41st season ng PBA sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Norlin Villaruel, University of the Philippines, Diliman. Sa PBA pa rin, tiwala naman ang NLEX Road Warriors Management na maganda ang ipapakita nila sa papasok na season ng PBA. Ito'y dahil na rin sa mga players na na-acquire nila sa trade at rookie draft. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyares.
Formal nang ipinakilala sa mga media at fans ang mga players na ipaparada ng NLEX Road Warriors para sa 41st season ng PBA. Sa isang simpleng seremonya sa Meralco Gym sa Pasig City, nakipagdao pang palad sa mga fans ang mga team veterans na sina Asi Taulava, Enrico Villanueva, Jonas Villanueva, Mac Cardona, Rob Reyes, Mark Borboran, Sean Anthony, John Wilson at Win Arboleda. Gayon din ang mga rookies na sina Garvo Lanete, Glenn Cobuntin, Simon Enciso at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala ang NLEX management na makakaya nilang makipagsabayan sa mga bigating karibal sa liga, lalo pat may mga nadagdag na streak shooters sa kanilang roster. Sabi nga kanina nung ini-introduce yung team, it's a totally new Road Warriors because 60 to 70% are new and rookies to the team. Modest goal is to be in the semis, to be in the playoffs for every conference of this season. Very high expectations. Our team has been retweaked. We have about 6 new faces inside our team. Very happy additions. And they have been playing very well. So, and been blending also with the team. But there's still a lot of things to do. Chemistry, teamwork must still be strengthened. We expect significantly better performance this year. Last year was our first year. We thought we had a decent year. But at the same time, we needed a lot of adjustment. Samantala, tiniyak naman ng mga players na magtutulong-tulong sila para mas maging maganda ang resulta ng kanilang kampanya sa papasok na season ng liga. We just got to come in and be part of the guys. Think of myself any higher than any of the players, the rookies. And, come down to that level, we all meet halfway. Let's respect one another. That's the only way we can get the job. Got high hopes and big goals for this team. Not just making the playoffs, but making a deep run. We're definitely hoping to improve yung mga accomplish namin, especially ngayong All-Filipino. Kaya nga nag-relaunch yung NLEX kasi marami kaming bagong mukha. So I feel na we have great rookies. Magagaling mga rookies namin. Hopefully makatulong agad sila, maging mabilis yung adjustment nila para sa All-Filipino. Since then, matagal na rin kami nag-practice. Then, we get to bond each other. Then may team building kami this week. Then there's another one in the Cagayan de Oro. So it will help us to grow the team, to bond the player. The unity ng team, I think it will really help a lot, especially yun sa team building namin. This challenge for us, the new guys in the team. Siguro we'll take it as a challenge. Kaming mga bago na ma-improve namin yung record namin from last year and hopefully to make it deep in the playoffs. Sa darating na linggo ay lilipad patungong Cagayan de Oro City ang NLEX Road Warriors upang sumalang sa kanilang training camp. Eksaktong isang linggo bago ang opening ng 2015 to 2016 season ng Asia's first Play for Pay League. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa billiards, may isang European champion na nadagdag sa Team West para sa showdown kontra Team Asia sa inaugural Kings Cup sa susunod na buwan. Siya ang si Austrian top Q artist Albin Ushan na sariwa mula sa title conquest sa European Pro Tour stop noong isang linggo. Bukod pa rito, namayan na rin si Ushan sa nakalipas sa China Open kaya't naluklok siya sa ibabaw ng world rankings sa kauna-unahang pagkakataon ngayong season. Kasama ni Ushan ang sasargo para sa Team West sina European legends Mika Immonen at Darren Appleton, habang makakatapat naman nila sa Asian side ang grupo nilang Filipino pool grades Efren Bata Reyes at Francisco Django Bustamante. May format na singles, doubles at quadruples. Ang mga aksyon sa Kings Cup ay opisyal na magsisimula sa Nobyembre 19 sa Resorts World Hotel and Casino sa Pasay City. Three-time defending champion Novak Djokovic, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng China Tennis Open. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Dumagundong ang hiyawan ng home crowd sa Verizon Center sa Washington, D.C. Sa panguna ni forward Otto Porter na pumukol ng game-high 22 points, kabilang na rito ang 4 na 3-pointers. Tinambakan ng Washington Wizards ang Philadelphia 76ers 129-95 sa pre-season opener kanina. Bukod kay Porter, 6 na players pa ng Wizards ang score ng double figures, habang si point guard Isaiah Canaan naman ang namuno sa atake ng Sixers sa kanyang losing effort na 13 points, 5 rebounds at 6 assists. Mula sa manipis na 56-54 halftime lead, ay nagawang palaboy ng Wizards sa 22 puntos ang kanilang bentahe papasok sa 4th and final period. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ng Sixers. Ang susunod na makakatapat ng Wizards ay ang Eastern Conference champion Cleveland Cavaliers. Samantala, ang pasadaan naman natin ang resulta ng iba pang preseason games kanina. Hindi pinaporma ng Indiana Pacers ang pupugak-pugak na Detroit Pistons 115-112. Sinuwag ng Chicago Bulls ang Milwaukee Bucks 105-95. Tumipak ang Denver Nuggets ng 96-86 na panalo kontra Dallas Mavericks. Habang pinabagsak naman ng Memphis Grizzlies ang Houston Rockets 92-89. Pupugak-pugak pala. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nagpamalas ng bangis si three-time defending champion Novak Djokovic sa pagsisimula ng kampanya sa China Tennis Open. Kahapon ay walang awang pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakadwelong si unseeded Simone Bolelli ng Italy 6-1 at 6-1 upang umabante sa second round. 5 beses na nakabreak Djokovic upang mapalawig sa 25-0 ang kanyang perfect record sa Beijing event. Target ni Djokovic na makasungkit ng pang-56 na career singles title. Sa China Tennis Open pa rin, pasok na sa third round ng women's singles si third seed Flavia Pennetta ng Italy. Ito'y matapos na dispatch sa hinya si Angeralde Teliana Ferreira ng Brazil 3-6, 6-love at 6-4 kahapon. Nag-struggle muna si Pennetta sa opening set bago siya nakabreak ng 4 na beses sa sumunod na 2 set. Puntirya ni Pennetta na makapagsubi ng pang-12 career WTA singles trophy. Sa Major League Baseball, nakalatag na ang plano ng Los Angeles Dodgers para sa National League Best of 5 Playoff Series kontra New York Mets. At base sa kanilang pitching rotation sa unang 3 laro, si Clayton Kershaw ang magsisilbing starter para sa opener sa Sabado. Si Zach Greinke ang tatao sa mound sa Game 2 sa Linggo, habang si left-hander Brett Anderson ang magte-take over para sa Game 3 sa Martes. Bukod kina Kershaw, Greinke at Anderson, ang isa pang pitcher ng Dodgers ay si Juan Nicasio. Sa football, nagbalik na sa training ground ang Manchester United si defender Luke Shaw. Ito'y matapos na sumailalim siya sa 2 magkasunod na double leg surgery sa isang ospital sa The Netherlands noong 1 buwan. Ang injury ay nagtamo ng 20-year-old English booter sa losing battle kontra PSV Eindhoven sa Champions League. Inaasahang masa-sideline ng hanggang 6 na buwan si Shaw, kaya't posibleng sa 2016 European Championship na siya makasama ng Manchester United. At sa cycling, opisyal nang nagretiro sa professional cycling si two-time Giro d'Italia champion Ivan Basso. Ito ay matapos na pumedal siya para sa Tinkoff Saxo team ngayong season, kung saan nag-pull out siya sa Tour de France noong Hulyo matapos na siya na may testicular cancer. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon sa 37-year-old Italian rider, kaya't malaki ang posibilidad na magbalik ang kanyang maayos na kalusugan. Bukod sa 2 Giro d'Italia titles, si Basso ay nahirang rin bilang Best Young Rider sa Tour de France noong 2002. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Hi, this is Asa Taulava of the NLEX World Warriors. I want to invite all you guys to come out October 23 to watch the NLEX World plays the Blackwater. Continue supporting us, and thank you for all your support, Warriors, with the Gilas. We appreciate our love, and we feel all the love from Chengchas and Manila.
and you're watching PTV, and this is Asis Haulawa. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sport. Alright, very good. At kumusta na po kayo? Ayos na. Uy, FEU panalo pala. Panalo ba? Tinalo na ang NU, defending champion. 61-59. So, sweet redemption ito sa FEU kasi sila yung naglaban ng finals last season. Kanina naman, talo yung team na binabantayan ko at masarap panoorin, yung UE Red Warriors. Nagtatatalo lately pero alam niyo minsan masarap manood ng team na kahit na nagtatatalo pero alam mo lumalaban, alam mo may chance na manalo. Under Coach Derek yan. Under Coach Derek Pumarin. So kahit na yun yung mga team na sabi ko nga, willing ka magbayad ng isang game na mapanood sila. Bagay, lumalaban ba? Yan. Coach Derek, Manong. Gabi sa'yo. Question of the day. At ito na po, speaking of laban, matindi ang labanan. Narito na po ang ating question of the day sa PBA. Sino sa tingin ninyo ang mga title contenders sa PBA Philippine Cup? Hirap niyan Send your answers sa atin pong facebook.com/PTV4Sports or sa Twitter at PTV4_sports. Title contenders. Yan. Subukan nyo huwag kayong maging fan. For one night. Actually, for 20 minutes, 15 minutes. For 15 minutes. Huwag kayong maging fan. Tingin nyo lang, sino yung malakas? Sino yung nakadagdag ng puwersa? Sino yung nag-maintain na malakas pa rin? For sure, pwedeng sabihin natin yung San Miguel na maintain na malakas pa rin. Lumakas siguro yung Token Tex. Meron dalawang malaki. Ginebra. Meron Jody Vance. Diba? May coach. Yan. Okay, so... Personally, I believe na yung mga nakikita mo on paper sa sheet ay hindi pa basehan. It's how you execute. Kumbaga, pagdating na talaga ng tunay na labanan, tsaka mo malalaman kung nagje-gel ba, may chemistry ba doon. Pero kung sa paper, hindi pa masyado. Kung sila ba yung mga gel boys? Gel boys. Sige. So, paano sila makakasali sa atin, Haji? Ayun, yun na nga. Sa Facebook natin. Kasi di ka... www.facebook.com/PTV4Sports. Okay, sige. Basa tayo. Ito nga. Ito, galing ako sa baba, Okay, galing kay Uway Porto. Nagsimula sa baba. Oo. Talk and text at San Miguel Beerman. Yeah. Okay. Ask ko lang po, double elimination po ba ang All-Filipino Cup? Wala pang nilalabas na format, pero on... kung last year... Kailan ba yung 13? Martes, October 13. Meron pong press conference ang PBA. Yun. At dyan, official, ilalabas lahat. Yung format, yung lineup, no? Yung mga imports, schedule ng Philippine Cup elimination round. Balita ko parang yung first game ata, Rain or Shine. And Star Hot Shots. Star ba? Oo, Star Hot laban yun. First time in a long time na walang Ginebra. Oo, sa opening. Masusubukan agad si Jason Webb. Hindi, si Commissioner. Pero I'm sure mapupuno yan dahil sabik ang mga tao. Mapanood. Matagal-tagal din na nagpahinga PBA. Of course, oo. Kung yung last elimination phase ng All-Filipino Conference last season, di ba? Double elimination siya. Merong Group A, Group B. Diba? Inter-intra. Oo, inter. Yun. Okay. Sige, ako naman. Teka, babasa rin ako, Sali ako. Sige. Lang Cordero. TNT, Meralco, Alaska, SMB, Ginebra. Walang rain or shine si Dang, Ano daw? TNT, Meralco, Alaska, San Miguel. Ginebra. Meralco. Walang star si Dang Cordero. Oo, basta't nagsama siya ng Meralco. Yung Meralco ang isinama niya Tsaka Alaska. Yung mga pinagkukuha nila Yung Meralco. Yung mga kinuha nila. Newsam. Basir Amer. Tapos may Jimmy Alapag. Comebacking point guard. Sige. Dwayne Bulkerin. Mahindra. Global Port. Teka, ano ba yan? Sa ilalim bang? Galing sa ilalim. Hindi, sabihin sa ilalim ba yung... Hindi, hindi, sabi niya, may tatalo pa ba dyan Okay. Mahindra, Global Port,
Barakubod. Hindi, pero yung global port, tingin ko may laban yan. May laban ng global. Sa paper, ay maganda sila. Tsaka yung mga tune-up games sila, okay naman. Alright, Yumir Heronilia. SM Beerman Grand Slam 2015. Pero 2016 na to, di ba? Oo, actually. Ang bilang, di ba, 2016. Oo. Todo pahinga mga players. Dahil siguro yung sinasabi ni Yumir is that last season, champion sila 2 beses pero most of the time injured yung kanilang mga players. But now, nakapagpahinga sila, recharge. Recharge. Tsaka yun yung hamon ngayon sa SMB, di ba? Makapag-Grand Slam. Oo. Yan. Sige. Galing kay Jamil Jared Salvador Gaspar Star. Okay, batiin ko lang si Martin Fabellion Dianco. Ito, obviously, fan to eh. Hinebra! Wala nang iba pa. #NSD. Galing kay Jeron Escanillas, TNT. Okay. Jorge Patrick Lingad Hugo. Kasi bukod kay Diban sa Team Cone, makukuha din... Bakit ka natigilan? Anong sinabi? Makukuha nila si Blatch, Clarkson, LeBron James. What? Si Jorge, si Jorge. Pre, mukhang Hinebra ka nga, pero mukhang Hinebra rin yung tinitira mo ngayon dyan. Jorge! Panyero, ¿cómo está? Okay. Jim Rude Pameron Gumisong. Sa tingin ko po, San Miguel Beer, nakapagpahinga kasi si Junmar, tapos may Heruela pa sila. Pero talk and text na talaga ang makakakos ng problema sa SMB. Pabati naman po dito sa Magsaysay, Lanao del Norte, Mindanao. Gumisong family, hello. Mayong gabi po sa taga Lanao del Norte. Alright, very good. Josh Gallardo. Barangay Hinebra, San Miguel, Talk and Text, Rain or Shine, Alaska, and Pure Food. Buong liga na to eh. Hindi, pero meron siyang #Barangay Hinebra, San Miguel. Merong 5 likes si Josh Gallardo. May 5 likes. Alright, Jan Legaspino. Yun lang. Yun lang ba? Okay. Jay Sanchez, I think Hinebra will be a strong contender this year. I remember nung first conference nila, using triangle under Cariaso, na-limit lang ata nila yung opponent nila under 80 points. So I think, and I hope, Ayan na. Hindi na aspan yan, ha? Hindi na. Makakuha na sila ng championship this season. #never say that. Jay Sanchez, maraming. Fan siya, pero may konting siya, ha? Throwback, Analysis. Ha? Okay, galing kay Resley Navarro, SMB. Ask ko lang po ano magiging format ng PBA sa All-Filipino Cup. Sana gawing double round robin para masubok talaga lakas ng bawat team. Nako, magkakapilay-pilay na naman yan. Alright, Joanna Marie Cruz. Good evening po. Kung ako po ang tatanungin, Hinebra po. Bukod sa lumakas na po ang lineup nila, may Team Cone pa po sila. Jody Vance. Vance pa po sila. Tanong ko lang, kung totoo po ba na matitrade si Mark Pingris? Si Ping. Si Joanna pala. Akala ko Hinebra fan eh. Meron siyang #StarHotShotsFan. Pero pwede din po ang Star Hotshots. Sabay bawi si Joanna. Na maging contender, yun ay Ping Grace. May mga, siyempre, magtatanong-tanong, di ba? Alam mo, yung mga minsan may isip na parang, ano ba yun? Ba't pinayagan? Ba't nagbago isip, di ba? Siyempre, yung magtatanong, boss, pwede ba yan? Gano'n. Sabi nga ni Coach, ni Governor Rene Pardo, napakabait na si Governor Rene Pardo. Amin yan. Amin yan. Pure foods yan, si Mark Pingris. Kasi ang dami nila malalaki, ha? Oo, may Norbert pa, no? May siyempre, si Rafi Rivas. Si Jake Pascual. Ian Sanggalang, balik. Ang ganda raw nilalaro ngayon. Diyan pa si Yusef Taha. Yun. Lalaki, ano? Pwede. Puro big man. Pwede. Pwede. Galing kay Reagan Banyares, San Miguel, at saka si Roger. Idol Dennis, Ate Meg, Kuya Haji, sana mabasa niyo po. First time ko po. First time daw niya. Hindi ka nanonood eh. Si Roger. Gandang gabi, pabati dalawa kong anak na si Ate Casey, tsaka si Kuya Lawrence, birthday niya bukas, Kuya Dennis. Good luck po sa show. Die hard, Hinebra fan.
Since birth. Sana ito na yung season nila. So kumbaga Ginebra yung obviously yung kanyang title contender. All right. And Jim Ganelo, magandang gabi mga ma'am at sir. Sa tingin ko, Pure Food Star Hot Shots kasi fan nila ako. Ayun na. Ha? Kasi fan ka. Gap? Mag-aaway kami? Ha? Ba't kami magkakaroon ng gap? Teka muna, hindi pa tapos eh. Ano ba yung kami? Ito muna. Pero napakaganda ng mga laban ngayon. Napakadami na trade kung saan-saan. At yung na Meralco at Pure Foods, masarap abangan. Yan, ganyan ang mga fan. Hindi po sa mga fan, ay hi po sa mga fans ng Pure Foods. At sa mga taga Malolos, Bulacan. Oy, speaking of Pure Foods, pahay naman po. Pwede na ako matulog ng pagkahay mo sa akin. O sige, Skype natin si Meg all the way from Chicago. Mo si Jean Ganelo. Sino daw si? Jean. Jean Ganelo. O sige, dahil wala si Meg. Jim pala, Jim. Jim. O dahil wala si Meg, ako na lang. Okay, Skype natin. Nasa Chicago si Meg. Wala pa ako, nagre-reformat pa ako. Si Derek Barameda, Pure Foods pa rin daw. Okay, sige, break muna tayo, Haji. Ay! Galit muna tayo. Galit. Okay, babalik po kami. Babasahin namin ang inyong mga FB. Wala muna tayong cellphone dahil wala po tayong signal. Yan. At marami pang iba sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Kevin Louis Alas from Next World Warriors. Please support us, Family PBA, and please watch PTV Sports. Parang yung media na yun ngayon yung nagiging diktador sa atin. Siya na yung nagdidikta kung ano ba yung papanoorin mo. Ang palabas na para sa mga Pinoy na kritikal mag-isip. Katawag nga siyang mapanghusgang mundo ng social media. Tuwing Lunes, alas 8 ng gabi sa PTV. Telebisyon ng Marami naman pong nag-improve in terms sa mga government hospital natin. Kaya lang din po, may iba pa rin po na hirap sila kasi pagdating pa rin sa emergency room, kailangan pa rin nilang maglabas ng pera bago mag-attend ang mga kailangan ng mga pasyente. Sana po yung sa health at saka education ng mga bata, sinasabi nyo nga po, pag-asa ang mga bata ng ating bayan. ang pinakamaiinit na usaping kinakaharap ng bawat Pilipino. Pilipinas o Pilipinas? Torre de Manila, MERSCOM, West Philippine Sea, Fight of the Century. Tatalakayin, hihimayin sa isang oras. Kasama sina Kirby Cristobal, Cathy San Gabriel at Attorney Mark Castrodes sa PTV Special Forum tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi dito sa PTV Telebisyon Bayan. At kami po yung nagbabalik. Yeah. Okay. At 7:51 ng gabi, babasahin muli namin ang inyong radio sagot. Sa ating question of the day, ano nga uli yun, Haji? Ang ating po question of the day, sino po sa tingin ninyo ang mga title contenders sa papalapit na PBA All-Filipino Conference? Basa, Haji. Basahin natin Justin Castillo, talk and text kasi nakuha nila si Tautua at Rosario. Kaya tingin ko kaya na nilang pagharian yung Philippine Cup tulad ng dati. Hi po sa inyo Sir Dennis at Sir Haji. More power to your show. Okay, ito naman si Mac Tolero. 2 sentences lang at parehong exclamation point. Mac Tolero, ang kanyang sagot, Ginebra! Kasi magaling mag-coach Team Con at may JDB pa. 2 sentences nga. Galit si Mac. Galit na nila na exclamation point. Ayan. Okay. Salamat, Mac. Patrick Beltran, none other than #PureFoods. Okay, Rolando Gaguhas. Parang hindi siya sure. Siguro, Ginebra po. Ganda ng basa. Raul, di ba? Raul Ventura. Siguro, Ginebra po. Oh, bakit daw? Pakibati naman po kami dito sa Leones, West Tubao, La Union. Favorite place, La Union. Mga norte, masarap dyan eh. Pakakit ng Baguio.
Tsaka magandang daan. Magandang daan dyan, oh. Lagi po kami nanonood ng show nyo at pakibati naman po ang wife ko na si Sheila. Nakakabakasyon lang niya. Yan. Nakabakasyon lang, ha? Sweet na si Rolando Gaguhas. Hi raw sa kanyang wife. Alright. Na si Sheila. Galing kay Onto Asilo Reborn. May pagmamalaki, TNT syempre. Ang lakas nila. Pabati naman mga idol ko, mga idol sa Asilo family sa Bohol. Hello po. Alright. John Edsel O.D. Pagya. Talk and Text Ginebra. Sa Talk and Text, halos kalahati ng players sila caliber panggilas. Tapos, yung experience pa ng mga rookies nila, Tautua at Rosario, halatang future talaga ng TNT. Kaso, baka magsapawan sa Rookie of the Year. Sino? Sa BGSM, yung dalawa. Siyempre, mag-i-improve palalo si Japet at Greg. Sama mo na din si Ellis. Naman sa malaking guard si Coach Tim. At saka, siyempre, Coach Tim lalakas talaga, Team Munyan. John Edsel O.D. Pagya, salamat. Coach Tim, lalakas ang team. Siyempre. Kay Coach Tim. Grand Slam eh. Oo. Norman Bristol, siyempre Barangay Ginebra. Team ko po yan since birth. Salamat. Okay, Jeffrey Campit, Ginebra, San Miguel at Talk and Text. Teka lang. Ginebra, San Miguel, di ba? Isa lang. Oo nga. Barangay Ginebra, San Miguel. Ginebra. Ginebra at saka Ginebra, San Miguel. San Miguel at Talk and Text. Eto. May kama Ginebra. May kama siya. Ito may exclamation point din mula kay Vlad Ligacion. Siyempre, Meralco! Yan, almost completing the pieces na. Taas ang kuryente! Ay, ibig sabihin. Nagwawala. Ay, bababa raw ang singil. Oo. Bababa. Oo daw. 5 exclamation point. Nagwawala siya. Yan. Uy, kilala mo to, Sino? Ruben. John Cruz. Banta De Leon. Hi po, Miss Meg, Idol Dennis at Bay ba to? Bay Haji. Bay. Wow. Bay Haji. Wow. Bay. Talaga? Siyempre, Ginebra na yan. Matitinding makakatapat nila. Alaska, Rain or Shine, SMB at TNT. Watch. Seat and enjoy sa darating na All-Filipino Cup. Ask ko lang po, kailan ang unang laban ng Ginebra at sino po makakatapat nila? Wala pa kasi schedule. More power to PTV Sports. Yun, Puso, #NSD. Next week po. Excuse me po. Malalaman na po natin next week dahil meron pong press conference. Official po ilalabas yung... alam niyo naman tayo rito, official po tayo, ha? Mahirap sumablay. Correct. John Borja, Blackwater. June Trevor Ferreira, dapat yung mga nakapagpahinga. Ayan. Ren Malyare. Ano ni Arian Father yan? Guya. Basta ako, Rain or Shine pa rin. Si Renen pala, Renen. Bro, magandang gabi. Sige. Ako si Mindstar. Good evening po, Sir Dennis, Kuya Haji at Miss Meg. Talk and Text po, syempre. Yan ang pinakamalakas na team sa PBA. More than 3 decades para matalo nila ang TNT. Pakibati po pala si Jonathan, Dennis, at Edgar Ansel, Carla Hamandre, Flores Carino, Jefferson Malalis, Hangad Sarweda, Paula May Texon Paranga, dami, Marilyn Pandak, Priscilla, Sheila Ara Batuto, at si Rosalie Tejano. Talk and Text diehard fans. Hello. Thank you, Mindstar. Okay, Brian Lingkiko. Of course, andyan ang SMB. Pero andyan din ang TNT at Aces na malaki ang naging benefit sa participation ng maraming players nila sa Gilas program. Karamihan sa mga sagot nila, Talk and Text. Wala masyadong Rain or Shine, Wala masyadong Rain or Shine, Alaska. Talk and Text. Puro Talk and Text talaga. Talk and Text, Ginebra. Kung si Maki Villena tatanungin, wala nang duda. Alam ko na. Ayan, may top 5 teams. Ginebra. Sabi ka maging fan one day, 15 minutes lang. Coach Tim ibigyan natin yan. Coach Tim is the reason why Ginebra is a title contender this season. Thanks, Maki. Talo kayo kanina, 2 points sa double port. Sabi ni Maki, tune up lang yun. Daw yan. Okay. Sabi niya. Si Coach Tim nun, yung Grand Slam niya, puro talo siya sa First 4 games yun, ha? Diba? Tune up. Tune up. Natalo pa nga sila ng FEU. In one game, in one tune-up game. Last season. Tapos biglang... 2 seasons ago ata. Biglang boom, nung nag-Grand Slam sila, alam ko mayroon sila kinalaban ng college team.
natalo sila. Ayun, oh. Oh, bye-bye na. Tigisa muna kami. Tigisa. Villanueva, Austria, Rosel. Sa aking palagay, Ginebra, tapos SMB, Token Tex, Rain or Shine, Alaska. Sana kung Global Port, pero lalaban pa rin ng Star Hot Shots. Hi sa inyong dalawa. Sana nandyan po si Miss Pretty Meg. Miss ko na siya. Namimiss niyo na siya? Next week, ano? Next week, bale. 15, di ba? Hanggang 16 si Meg, eh. Ganun ba? O, yun. Illinois. Sa Illinois siya. O, last na lang, mula kay Pee-wee Valdez. Cute Meg, Handsome Haji at the Prince. Dennis, the best kayo. Sa tingin ko, Ginebra, TNT. Ano to? SMC, baka Sunmig Coffee to, pero Pure Foods ang ano neto, no? Or SMB, pwede rin. Rain or Shine, siguradong isa lang dyan na magcha-champion kasi sila ang mga kumpleto ang lineup. Pabati sa Valdez Boys na sila Hailey, Harvey, Harley, Hardy. Gaganda ng mga pangalan nyo, ha? Okay. Okay, ayos na. Okay na? Boundary na ba yan? Alright na, sige. Pasalamat, Haji. Okay, sige. Happy birthday kay Christine Caaminio. Yan, happy birthday, ate. Joshua Dizon Lapitan, tsaka yung Lapitan family sa Pulilan, Bulacan. At hello kay Kenneth Gonzaga. Belated happy birthday ulit kay Paolo Caaminio. Hello sa inyong lahat dyan. And of course, to my mama na nasa Italy, I love you. Kay Ginger, ate Rose Ann. Kay Papa, I love you. Sa De Los Santos family pa sa Nangka, sa Marikina City. At of course, to Miss Aiza. Thank you very much. Love you. Alright, then Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya Bunso at saka kay Kuya King. Sports Radio Family, maraming salamat siyempre sa inyong walang sawang pag-alalay sa amin. Diyan sa Master Control, sina Mike Cervantes, Milo Dionela. Kaya, Mang Mike, bukas na yung utang kong load. May utang akong load kayo, Mang Mike. Magkano 306. Uy, tsaka yung PBS Wraps, available na po sa inyong mga Android phone. Ayan, alright. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. And Haji Caaminio. Hanggang bukas. Yes. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Siguro